The world around us changes constantly, and we ourselves change. Only one thing remains constant, has for all of history, and will for all of eternity: God. No matter what happens, He is there. And what's more, He is there for you. He wants to guide your path and help you to navigate life's stormy waters. Every day is another chance at a new beginning, a fresh opportunity to rely on God. And when you rely on Him, you can go through any change or turmoil and come out victorious. That doesn't mean it'll be easy, but God will carry you through. As the psalmist said, if you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home. Good evening, everyone. Magandang gabi po. Ayan, kaway-kaway naman sa inyong mga katabi dyan. Welcome to our day 3 of our tarrying service. We're glad that you can join us tonight. Indeed, God is so faithful. God is so good. Nagagalak po kami, nakasama po namin kayo dito sa church. And of course, yung pong kasama namin via online. Hallelujah. Amen. Shall we all stand as we prepare to give glory to God as we worship Him tonight? Hallelujah. Hallelujah. Father God, we just want to welcome your presence right now.
Oh God, we want to set aside all distractions. We want to set aside kung ano man, Lord, yung mga nangyari today. Father, we anticipate more of you today. We anticipate your presence, your goodness, oh God. And most importantly, Lord God, maranasan po namin yung kabutihan mo tonight, oh God. Hallelujah, Lord. We entrust to you our service in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Shall we give Him praise? Come on, let's worship Him. Hallelujah, Lord. Open our hearts. Hallelujah. Amen. Come on, let's sing this to Him. Open our hearts, oh God, as we sing our praises to you. Open the eyes of my heart, Lord. Come on, sing to Him. Open the eyes of my heart. I want to see you. We want to see you, Lord. I want to see you. Come on, let's sing to Him. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, Yes, Lord. shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, Let's sing it from the holy. start. Open the eyes. And open The eyes of my heart, Lord, and open the eyes of my heart. I want to see Yes, Lord, we you. want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. to see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, Sing holy. And holy, holy, holy. Come on, sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Come on, let's sing to Him. Holy you are, O God. And Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. and Holy, holy, holy. I want to see you. come on, we cry. And Holy, holy, holy. we cry. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. And now we sing, you are holy. We sing. Holy, holy, holy. Come on, sing. Oh, Holy, holy, holy. we sing. Holy, holy, holy. I want to see you. One last time, we sing. And Holy, holy, holy. we sing. Holy, holy, holy. And Holy, holy, holy. I want to see you. to see you, Lord. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, Come on, touch us, holy. Lord. See you high and lifted Come up, on, clap your hands and worship Him. shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up,
shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, and I want to see you. I want to see you above the noise and whisper. And open the eyes of my heart, Lord. Yes, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, yes, Lord. I want to see. For the last time, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I see you, Lord. I want to see you. I want to see you. Oh, we want to see you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Oh, we want to see more of you tonight, oh God. Father, this evening, we just want to cast aside all our troubles. We want to set aside all distractions and just want to fix our eyes on you, oh God. This night is not about us. This night is not about what we feel or what we're going through. Tonight, Lord, we just want to worship you. And as we sing this song, oh God, inaanyayahan ko po lahat as we sing this new song. Through these words, may we truly surrender this time to the Lord. As we cast our eyes and our hearts to worship Him. Don't mind your neighbor. Let's just worship Him tonight. Yes, Lord. Oh, we worship you, Lord. Oh, we honor you. Oh, Jesus, we want more of you. So good. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fears and surrender all to you. Come on. Lord, here I worship you. Oh, how I need your presence, Lord. Come on, sing this to Him. And how I need your presence, Lord. Oh, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Oh, Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Oh, Spirit of hope, draw me closer to
Spirit of life flowing into my heart. And as I worship you, as I worship, as I worship you. Oh yes, once again, let's sing it from the start. I cast. I set my eyes upon your feet, Lord Jesus. I set my heart responding to your love. And I cast my fear and surrender all to you. Lord, here we worship you, oh God. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Spirit of hope. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart. I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Oh, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Oh, Spirit of life flowing into my heart. As I worship you. As we worship you, Lord. Oh, let this be a song from our heart. Yes, Lord. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Oh, let this be a worship from my heart in my surrender. Oh, let this be a sweet song. Oh, let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Oh, let this be a worship from my heart for you, my Yes, only for you, my King. Oh, let this be the cry of our heart. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Oh, let this be a worship from my heart in my surrender. Oh, let this be a sweet song to you. Oh, let this be the most that I can give. Oh, let this be a worship from my heart for you, my King.
on, people of God, sing your praises to Him. And as I worship you, come on, sing to Him. As I worship you, we want more of Jesus. And as I worship you, oh yes, Lord, stir it up in our hearts. As I worship you, oh, stir it up. Come on, we sing. Stir it up in our hearts, Lord. Oh, stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, a passion for your name. Oh, stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, a passion for your name. Stir it up in our hearts, Come on, sing it to Him. stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, a passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, a passion for your name. Oh, consuming fire, A fan into flame, a passion for Jesus. a passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, a fan into flame, a passion for your name. Oh, Spirit. Oh, Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way in us. Yes, Lord, there must be more than this. Hallelujah. And there must be More than this, oh breath of God. oh bread of God, come breathe within. There must be more than this. There must be more than this. Spirit of God, we wait for you. Feel us in you. Oh, Feel us anew, we pray. Oh, feel us anew, we pray. Consuming fire, fan into flame, a passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire. Consuming fire, fan into flame, a passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your Come on, let's sing our melody of praise to way. Him. Oh, we worship you, Lord. Come on, sing to Him your worship of praise. Oh,
ourselves, but for you, Lord. Hear the cry of your people, oh God. Oh, as we dwell in your presence right now, oh God. A passion for your name, the name above all names, that is Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Oh, yes, yes. Come on, just enjoy His presence right now as we dwell in the house of the Lord. He's ready to meet you. Oh, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Let us sing again, stir up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Hallelujah, hallelujah. Passion for Jesus. We bless your name, Father. Yes, Lord. We worship your name. We extol your name, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong presensya. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. O God, sa oras na to, Panginoon, tinataas po namin ang aming bansa, ang Pilipinas, Panginoon. Lord, sa bawat isa po namin na narito, Panginoon, alam ko, we always pray for our country, Panginoon. We pray for our government, Panginoon. Sa aming mga leaders, Yes, Lord. from the lowest position hanggang sa presidente, Panginoon. Yes. That these people you chose, Panginoon, will lead the country with integrity, Yes. with humility, Panginoon, with justice, Panginoon, and wisdom from you alone, O God. I pray that they have this fear, O God, the reverential fear of you, O God. And I pray, O God, na mawala sa kanila yung greed, O God, sa puso nila. Sa pagdating po sa mga funds po ng gobyerno, Panginoon, huwag silang magkaroon ng greediness sa puso nila. Yes, Lord. Instead, O God, bigyan mo sila ng puso na may takot sa iyo, Panginoon. Because that money is for the Filipinos, Panginoon. O God, I rebuke any form of corruption in the name of Jesus. In the name of Jesus. Break the wall of corruption, Panginoon. Break the stronghold, O God, in our government system, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, O God. And I pray for all the leaders, Panginoon, na magkaroon ng encounter sa iyo, Panginoon. Oh Lord, ito po yung dalangin namin, O Diyos. Because of their encounter with you, Panginoon, matatakot sila, Panginoon, na gumawa ng masama para sa Pilipinas, Panginoon. I just pray for the encounter, O God. Stir up their hearts, O God, that they may know you, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Alabagaches, salayesta, balayasti. O God, hallelujah, hallelujah. And I pray for all the citizens, O God, for all the Filipinos, Panginoon, ma-encounter nila kayo, Panginoon. Magkaroon ng totoong encounter, O God. And I pray, O Lord, that you will break the wall of religion, O God.
You will shake the tradition that we have, oh God. In Jesus' name, oh God. Sa lahat ng puso po namin, Panginoon, i-break po nyo, Panginoon, ang bawat puso ng mga Pilipino, oh God. Kung paano nag-break ang puso nyo para sa amin, Panginoon, oh God. Hallelujah, hallelujah. O Diyos, patawarin mo po kami. O Diyos, because of our idolatry, Panginoon, sa mga tradisyon na meron kami, Panginoon, patawarin mo po kami na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. And indeed, O God, we just rebuke idolatry. We rebuke every form of the devil sa work po ng Pilipinas, Panginoon. I will rebuke every works of the devil in Jesus' name. Yes. Even prostitution, addiction, gambling, in Jesus' name. Luluhod kayo. Luluhod kayo. We break this stronghold in our country. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. And we pray for more investors, oh God, na dumating po sa Pilipinas para magkaroon po ng employment ang mga Pilipino, oh God, na alis po sila sa mga masamang gawain like scamming, oh God, sa pagnanakaw, oh God. Lord, dalangin ko po, oh God, natulungan mo po ang bansa namin na makilala po, hindi po sa dami ng mga scammers, oh God, sa dami na magnanakaw po sa amin, kundi tataas mo po ang aming bansa, oh Diyos. Yes, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, oh Lord. Hallelujah. And all our issues, especially, oh God, sa West Philippine Sea, oh Lord. Alam ko, Panginoon, pinag-aagawan po itong location na to, Panginoon. You have given this place for us, oh God. And I know your divine intervention will be upon us, oh God. At mariresolve na rin po ang issue na to, Panginoon. Alam ko, kikilos ka, Panginoon. And all those things, oh God, na ginagawa po ng ibang countries para lang maagaw to, Lord. Let your intervention be upon us, oh God. Ikaw po manguna sa government how to settle this, oh God. Give them wisdom, oh God, our leaders, oh Lord. And I pray for our country's unity, Panginoon. I rebuke division, oh God. I rebuke any coup, oh God. And I pray for every citizen that they have a heart of submission to the leaders of our country, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And I pray, oh God, put a hedge of protection over our country, lalo na po sa mga kalamidad, Panginoon. O Diyos, Panginoon, kami lumuluhod sa iyo, Panginoon. Put a hedge of protection over our country, O God. Kasi, Panginoon, andun yung pamilya rin po namin, Panginoon. O Diyos, hawakan mo po, Panginoon, mula Luzon, Visayas at Mindanao, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let our God be you, Panginoon. I pray for the Philippines, O Lord. I pray for the Philippines, O God. Naririnig ko, Panginoon, ang mga prayers ng bawat isa rito, Panginoon. Just invoke prayers for our countries. Hallelujah, hallelujah. Alabakashe, estelabasteo bayo. Alabakashe, estelabasteo. O Diyos, kayo po ang hari sa Pilipinas, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And every citizen, O God, steer our hearts on you. The passion of your name, O God. You alone, O God, you alone. You alone. Your name alone. Be lifted high over Philippines, O God. Hallelujah, hallelujah. Marami pong salamat sa lahat ng aming sinabi and mga prayer items about Philippines, O God. We just lay it out onto your feet, Panginoon. And let your power, and seal this with your power, O God. Thankful lang. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. Oh, stir it up. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in
Stir it up in us, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Come on, one more time. Stir it up in our hearts, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Come on, church. Worship the Lord our God. Hallelujah. A passion for your name. Come on, one more time. Stir it up. Stir it up in our Come on, church. Come on, church. Stir it up in Worship our the hearts, Lord. Hallelujah. Stir it up in our heart. A passion for your name. Oh, stir it up. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Yes, Lord. Hallelujah. We glorify your name, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin, O Diyos, O God. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Damang-dama lang po namin, O Diyos, ang iyong presensya, Lord God. At naniniwala kami, O Diyos, na marami kang gagawin sa aming buhay, Lord God. Marami kang babaguhin, O Diyos. Sa pagsamba namin sa iyo, Panginoon, Lord God, ay naroon ang pagsamba namin tunay, O Lord. Maraming salamat, O Diyos, O God. We worship you, Lord, O God. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Samahan mo lang kami, O Diyos, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin ito po'y tumimo sa aming pong mga puso at isipan, Panginoon. Di lamang tumimo sa aming mga puso at isipan, kundi ito ay may sa pamuhay. May sa pamuhay namin, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Mga kapatid. Yan. Praise God. Happy New Year. Parang di dumaan yung bagong taon. Happy New Year. Yun. At nagpapasalamat lang tayo, no? Kasi sa pagpasok ng 2024 ay nakapagbigay po tayo ngayon ng isang privilege na makapagturo tayo sa ating bawat isa sa atin, mga kapatid, no? Ayan. So, bago pong lahat, tayo po ay mag-intro muna, no? So, yung 2023 natin, mga kapatid, ay isang mga panahon na kung saan ay nangyari sa ating mga buhay. So, yung 2024, ito yung pagpapatuloy ng ating buhay. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? So, pakilabas lang po, Brother Craig. 2023, then 2024. Tingnan natin yung mga kapatid, no? Introduction po natin yan. Yan. Ang bilis. Nakita ko agad yung family, no? Sige, lagay mo na, Brad. Okay, family, ministry, and work. So, balikan po natin yung 2023, mga kapatid. Actually, nadaanan na ito ni Pastora Elsa. Kaso lang, hindi ko na siya mabago yung outline ko. Kasi pinasok na ni Pastora Elsa, no? Pero bagya kaya na nabago ng konti. Yan, alright? So, 2023, nakita natin, so sa family, sabi ni Pastora Elsa, no? Kung nakikipag-date ka sa iyong mga magulang or asawa, anak sa magulang, kapatid sa kapatid. Ito yung mga magagandang bagay sa 2023. Itutuloy lang natin to, mga kapatid. Tama ba ako doon? Ito yung nasimula mo na tama, tuloy mo lang. Of course, yung mga pangit na pangyayari, huwag na natin itong balikan sa 2024. Kasi hindi ito makatutulong sa ating buhay. Tama ba ako doon, mga kapatid? Amen po ba doon? So, ganun din sa ministry, mga kapatid, no? Kung sa 2023, ay ikaw yung tipong parang hindi ka pa nakaka-involved sa ministry, then approach nyo lang po si Brother Andrew. Brother Andrew, alam po, nanonood ka sa online. So yung mga naka-online dyan, no? Huwag nyo na po kalimutang mag-like dyan at mag-share nyo po yan sa mga friends natin nang sa ganun ay makapakinig din po siya ng salita ng Panginoon. Amen po? Hindi po ako nagbablog, mga kapatid, ha? Alright. So, ministry. 2023, parang
parang hindi ka ganoon ka-active. No? Parang pansin mo sa sarili mo, parang umuupo ka lang, sa worship ka lang, parang hindi ka involved sa ministry. Etong 2024, ipasok mo, try mo na mag-apply. Inquire kay Brother Andrew o kung sino pa man yung ating pwedeng lapitan, no? Pastor Elsa, Brother Joller. Okay, so mag-move tayo forward, mga kapatid, no? Gumawa tayo ng something na kakaiba dito sa 2024. Doon sa ministry na yon, no? Dati, para naka-experience tayo ng mga hindi maganda, wag na nating balikan yon, wag na nating alalahanin yon, mga kapatid. Kasi hindi ito makatutulong sa ating buhay. Hindi uusad ang ating buhay kapag nananatili ka sa nakaraan. So, yan ang pag-uusapan natin, mga kapatid. Intro pa lang to, mga kapatid. So, sorry po. At alam ko, 2 points lang tayo. Pero ako, 3 points po, Pastora. So, okay lang po yan, no? Ayan. So, pagdating naman sa work, ayan, medyo, ito yung tinatawag. Hindi pa ako tapos, Brother Craig. Hindi pa ako tapos. Baba mo muna. Balik muna. Okay, nasa work pa ako. Yan, work, no? So, kung 2023, feeling mo parang wala kang nagawa sa trabaho mo, feeling mo lagi kang stress. Hindi mo even yung pag-i-email, parang hindi ka makapag-construct ng English. Nahihirapan ka. Hindi mo ma-replyan yung mga kliyente mo. Nahihirapan ka. Struggle ka sa mga ganong bagay. Actually, hindi lang po kayo, no? Ako po ay isa sa mga naka-experience niyan. At talagang masasabi ko na malaking bagay na tayo ay nakakapag-aral. No, kaya nga malaking din ng Google, malaking din ng YouTube. Gamitin natin to sa tamang paraan, no? May mga pag-aaral diyan paano mag-construct ng English, yan tama, di ba? Nahihirapan ako actually. Honestly, nahihirapan po ako mag-reply doon sa mga customer, sa mga tao, sa mga boss ko. Nahihirapan talaga ako mag-apply. Hanggang sa nahihiyaman akong tanggapin. Minsan nagtatanong na ako sa asawa ko, tama ba itong na-construct kong English? Bakit po ako ganun, mga kapatid? Kasi nga sa Pilipinas, hindi naman tayo nag-i-English doon. Tama ba ako? Nag-i-English pa tayo doon pag gising mo. Puro Tagalog, Bisaya pa nga, di ba? Lahat, yun ang conversation doon. So lumaki ako sa ganun, mga kapatid. Although nag-aaral tayo, no? Pero hindi madalas ginagamit yung English. Nahirapan ako, kapatid. Nung bagong salta po ako sa Singapore, talaga naman, siguro sabi ko, Lord, ibalik niyo na po ako sa Pilipinas. Ayoko na dito. Nahihirapan ako talaga. Isa po yun sa talaga masasabi kong kahinaan ko, mga kapatid. Inaamin ko po yun. Pero, dapat may gawin ka, kapatid. Dapat may gagawin kang paraan para matuto ka doon sa tinatawag na extra mile. So, nag-extra mile ako, mga kapatid. Nag-YouTube ako, tinignan ko paano natuto akong gumamit ng how, when, what, mga ganyan. No? Bagamat napaka-powerful yung salitang, okay, thank you, alright, mga baon natin yan alright, thank you, okay. Yeah. Mga ganon, no? Meron tayong mga konting baon sa ganyan. Ang mga Pilipino kasi, kahit hindi po nakapag-aral yan, talaga namang pag makikipag-communicate yan, napakahusay ng mga Pilipino. Saka naman, kaya talagang proud tayo become a Filipino, yan. So yun, no, pagka alam mong, isa pa po, nakalimutan ko lang, no? Sa work kasi minsan nahihirapan tayo. Una, kasi hindi mo naman talaga alam yung trabaho. Tama ba ako? Nahihirapan ka kasi hindi mo kayang isolve. Tama, di ba? Kasi hindi mo siya pinag-aralan. Ang ganda ng interview sa'yo. Oo ka ng oo, yes. I know. Pero pagdating na doon sa actual na, hindi mo pala alam gawin. Nahihirapan ka. May pagkatawag dito, pag may mga dapat na gawin, hindi mo siya ma-replyan, hindi mo siya matapos sa mga IT. Siyempre, may mga production problem yan, no? Diba? Minsan, tarantang-taranta ka. Talagang minsan, hindi ka na natutulog. Hindi mo ma-solve yung problema. Pero totoo kasi, nahihirapan ka dahil hindi mo nga alam. Meron ko pang mga dapat na aralin. So, doon tayo papasok sa tinatawag na mag-extra mile tayo, mag-aral tayo. Kasi doon ako nagsimula, mga kapatid. Nung nandito na ako, nag-aral ako. Hindi alam ng misis ko, nagbabalik ako sa simula, sa grade 1. How to use this, mga power speech, mga sa di ba? Ayan, paano gumamit ng how, mga ganon, no? When, where, mga ganyan. So,
unti-unti, natutunan ko yung mga kapatid. Saka, alam po, isang tip pa po mga kapatid, kapag may mga banyaga, pag may mga ibang lahi, abay sikapin mo makipag-usap. Matututo tayo doon mga kapatid. Diba? Makikipalba, si Brother Peter, talagang makikipag-usap ka. Kahit na minsan, of course, na medyo sumasabit-sabit ng konti English mo, pero sikapin mo na matuto ka talaga. Dahil doon sa paraan na yon, matututunan mo yung mga bagay. Amen? So, 2023, may mga bagay ka na sa palagay mo na nahihirapan ka uwat. Then, yung 2024, mag-aaral tayo, mag-extra mile tayo, no? Magbigay tayo ng oras. Impis na panoorin na yung mga Netflix. Yan. Ano pa ba? YouTube. Yan. TikToks. Yan, no? Vlog. Okay? Welcome back to my channel. Alright. O, yan. Mga ganyan, no? Impis na gumanon tayo, medyo magbigay tayo ng time sa ating sarili. Nang sa ganun ay matuto tayo. Tama ba ako? Intro pa lang yan mga kapatid. Asan? Alright, so pasok po tayo, no? So pag-uusapan po natin ngayon ay siyempre yung mga nakaraan, dapat ba nating kalimutan o dapat ba natin ipagpatuloy yung mga magagandang bagay sa kasalukuyan. Alright? Okay? So yung title po natin is Choice, Chance, Change. Yan. Naalala ko tuloy si Kim Chiu tsaka si Sian. Sa mga showbiz dyan, no? Nag-iwalay daw sila. Sila lang yung bahala sila doon. Alright? So sila lang yun. Nag-iwalay sila. Bahala sila doon. Kaya nabuo ni Kim Chiu yung salitang no? CCC. So bahala na siya rin doon kung anong gusto niya sabihin doon. Alright, so sa atin, iba yung pag-uusapan natin mga kapatid. Alright? Isaiah 43 verse 18 to 19. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Okay, so dumako tayo sa, ano ba yung sabihin ng new beginnings, mga kapatid? No? New beginnings. Pag sinabi natin new beginnings, yung bagong simula o pasimula. Tama ba ako doon, mga kapatid? New beginnings means that you are allowing yourself to accept changes that might bring good things to you. Tama naman talaga na kapag ikaw na tao, dapat tanggapin mo yung mga pagbabagong darating sa buhay natin. Huwag tayong mananatili doon sa mga nakaraan. Kasi hindi talaga uusad yung ating buhay sa ating Panginoon. Tama po ba ako, mga kapatid? Alright, new beginnings means that you are capable of knowing where you lacked in the past and using those example of failures to create a success ladder for your future self. Ang ganda ng sinabi niya doon, no? Ladder. Alam niyo po yung ladder? Ano ba yung ladder? Hagdanan, di ba? Madalas ginagamit ito sa mga warehouse, sa mga sa mga bahay na medyo matataas yung mga lugar na aabutin natin. So ginagamit natin yung ladder. So ibig ko sabihin doon, mga kapatid, so may mga bagay na failures ka sa buhay natin nakaraan, gamitin natin yon, mga kapatid. Challenge natin yung sarili natin na sa ganun, magtagumpay tayo sa mga future nating haharapin. Sa hinaharap. No? Gawin natin isang challenge sa buhay natin, yung mga bagay na nagkamali ka, failures ako doon, hindi ko nagawa yung mga bagay na yon, no? Then, etong kasalukuyan, 2024, ito yung pagkakataon na makapagpatuloy ka, makapagsimula ka muli. Amen? Amen po ba? So, yan. So, dumako po tayo sa, mabilis lang po to, mga kapatid. So, number 1 is choice. Ayan, forget the former things. Okay. So, bakit ko po nakaugnay po itong choice? Kasi, pinili mo na wag nang balikan yung mga nangyari sa'yo before. Pinili mo na wag nang gawin pa yung mga ginawa mo before na pangit. Lalo na especially kung nagawa mo ay pangit, huwag mo nang balikan. Kasi hindi ito makatutulong sa ating buhay. Amen po ba? Stop being a prisoner of your past. No? Itigil na natin yung pagkabilanggo natin doon sa mga nakaraan natin. Kasi hindi talaga makakatulong to, mga kapatid. No? Hintuan na natin to, no? Nang sa ganoon ay umusad tayo sa ating buhay. Kasi pag hindi,
naku, mananatili talaga tayong hirap sa ating mga buhay. Amen? Amen po ba? Then, alam niyo po yung salitang kung? Sino po yung madalas gumagamit ng kung? Kung, as in K-U-N-G. So may disadvantage po dyan mga kapatid Kung pinag-aral sana ako ng aking magulang, di sana ganito ako. Kung hindi ikaw ang sanang napangasawa ko, di sana hindi ganito ang anak ko. Kung nakapagtapos ako ng pag-aaral, siguro abogado na ako ngayon. Puro ka kung, mga kapatid. Kung naging gwapo o maganda sana ako, di artista yung napangasawa ko. Tama ba ako? Artista naman yung asawa ko. Di ba? Special yan. Anak ng Diyos yan, mga kapatid. Alright. So, yun. Actually, puro ka kung, puro ka marami kang bagay na inaano sa sarili mo. Na para bang dinadahilan mo ang mga bagay na yun nang hindi ka nakakausad sa buhay mo, mga kapatid, no? So, stop na po yun, no? Bilanggo tayo sa mga ganong bagay, stop na po natin yun. Bagos umusad tayo sa ating mga kasalukuyan na ginagawa natin sa ngayon, mga kapatid. Alright. Importance of letting go of the past. Okay. Kahalagahan o importansya ng bakit ba importante na i-let go natin ang nakaraan. Okay? Ano bang resulta nun? Kapag ni-let go mo ang mga nakaraan na yon, ano yung magiging resulta sa buhay natin? Of course, freedom. Tama, di ba? Freedom, may kalayaan ka. Abay, ikaw ba naman, punong-puno ka ng galit. Punong-puno ka ng puso sa puso mo, palagay mo may freedom ka. Para siguro, pagpunta mo rito, para kang tuod Di ba? Hirap na hirap kang umusad. Pagpuri ka, parang, di ba? Kasi nga, wala kang freedom. I mean, di mo nararamdaman yung kalayaan na yon. Then second, peace of mind. Aba, hindi kayang bilhin ito sa butika o sa hardware. Yung peace of mind, napakahalaga niya, mga kapatid. Kasi pag wala kang peace of mind, ako palagi ko masalimuot ang buhay natin, mga kapatid. No? Wala kang kalayaan. Wala kang kapayapaan. Then pangatlo, pagka ikaw ay, ang resulta na kapag nag-let go ka ng mga past mo, ito yung pangatlo, enjoy the present. Na-enjoy mo yung present, mga kapatid. Diba? Na-enjoy mo maglingkod sa Panginoon. Okay? Nag-enjoy ka na kasama ang pamilya mo. Nag-enjoy ka na magkape-kape tayo. Kape-kape dyan. Saan ang kape yan dyan? Saan na? Ng mga tropa natin, Nag-enjoy tayo doon, mga kapatid. Then, the fourth one is plan for the future. Of course, kapag malaya ka, may peace of mind ka, masaya ka sa ginagawa mo, maganda yung drawing mo, mga kapatid, maganda yung plano mo. Kasi nga, malaya ka may peace of mind ka. At tapos, masaya ka sa ginagawa mo, then yung pag-drawing mo, napakaswabe. Smooth yan talaga. Maganda yung plano. Amen po ba? May nakukuha po ba tayo, mga kapatid? Yes. Alright. Yan. Ano yan Paltaga mabenta yung alright Alright, praise God. Ako yung natatawa sa alright ko Okay. Move on tayo, mga kapatid. Alright, ito yung mga bagay na move on tayo. Ito yung mga bagay na dapat nating isip. Isa sa nagpapahirap or palagay ko, hindi siya palagay, kundi ito yung mga bagay na nagpapahirap talaga sa atin kaya hindi tayo umuusad. Yung forgiveness. Sa mga nagkasala sa'yo or nagkasala ka sa kanila, hindi mo magawang magpatawad sa mga tao na ito. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, Matthew chapter 6 verse 14, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also." Tama ba ako? So ang ating Panginoong Diyos ay magpapatawad sa atin kapag ginagawa din natin yung mga bagay na pagpapatawad sa ating mga kapwa. Kasi hindi mo magagawang maging malaya sa sarili mo, hindi mo magagawa yung mga bagay na yon kapag wala kang
ginagawang kapatawaran sa mga kaibigan mo, sa kapitbahay mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa anak mo, lahat na napapaligiran mo. Kapag hindi mo ginawa yun, mga kapatid, wala po tayong peace of mind. Hindi tayo magiging malaya. So forgiveness. At pangalawa po, no, yung condemnation, yung sa sarili natin. Minsan sinisisi natin sarili natin. Bakit gano'n, no? Parang yung kasalanan mo, lagi mo minumulay-mulay. Managawa mo before, lagi mo siyang iniisip. So parang ano ka na sa sarili mo, parang galit ka na rin sa sarili mo, no? Kailangan matutunan natin ano sa sarili natin, magpatawa din sa sarili natin at the same time. At din sa kapwa. Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Amen? Diba? Kapag nakipag-isa ka na kay Jesus Christ, wala na yung salitang kahatulan. O diba sa Tagalog, yung kahatulan na yun, na parusa, no, na dapat ay mangyari sa atin. Wala na yun kasi nakipag-isa na tayo kay Jesus Christ. Amen? Ang dapat natin gawin ay itama yung mga bagay na mga mali sa buhay natin. No? Yung past is past. Kaya nga past eh. Diba? Dapat itatama natin yung mga bagay na yun. No? Nung sa ganun, yung 2024, para sa akin po yung sinasabi nila na New Year resolution, hindi po ako masyado doon, mga kapatid. Para sa akin, ang bawat taon or bawat araw na lumilipas, may pagbabagong ginagawa ang Diyos. Amen? Ganun yun dapat. Dapat yung ating sarili, hindi yung parang parang every time na lang nang may darating yung New Year, tsaka ka magsasabi ng, ito yung gagawin mo. No? 2024, mag-gym na ako. Kasi medyo lumalaki na yung tiyan ko. Alright. Diba? Malaki na yung tiyan ko. Alright. Pero ilang taon na lumilipas eh. Ganun pa rin eh. Diba? Alright. so ibig ko sabihin, wala tayong ginagawa, no? Wala po, pinapatabaan. Sorry po. Okay. So ibig ko sabihin, wala tayong ginagawa sa mga bagay na yon. So, para sa akin, hindi ako naniniwala sa mga New Year resolution na yan. No? Dapat, ang pagbabago ay bawat pagising sa umaga. No? May bagong hinaharap tayo. May lahat. Araw-araw may pagbabago. Hindi pwedeng every year. Itong darating na naman ng year, 2024. Then after 2025. So doon ka na naman balik magsasalita ng gano'n. No? Hindi gano'n, mga kapatid. Tayo mga Kristiyano, hindi po tayo gano'n. Amen po? Alright, so okay, forget the forming things, okay? Hallelujah. Wag tayong mag-dwell sa mga nakaraan natin. Kasi nga, talagang delikado yun dahil hindi tayo uusad sa ating mga buhay. Okay? So, Philippines chapter 3, Philippians. Inaano ko lang kayo mga kapatid, ha? Philippines. Philippians chapter 3 verse 13. Okay, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, okay, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Okay, so habang ginagawa natin yung future or ginagawa natin yung mga pangarap natin sa 2024, so pilitin natin kalimutan yung mga nakaraan, mga kapatid. Kasi hindi talaga ito makatutulong doon sa ginagawa natin sa kasalukuyan. Tama po ba ako, mga kapatid? Amen. So, dapat ang maging attitude natin, mga mananampalataya, ay move forward. Laging ganun dapat. Tapos always tayong mag-seek ng pagbabago sa ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. Then second na po tayo, mabilis lang po to. Second, ito yung tinatawag na chance. Okay? Everyday binibigyan tayo ng new chances ni Lord sa buhay natin. No? Pag may mga pagkakataon na may gagawin ng Diyos, no, grab the opportunity, mga kapatid. Kasi hindi na mauulit yan. Baka naman. No? Okay? Baka naman. Medyan, ha? Okay. Baka hindi na kasi maulit. No? Kailangan natin gawin yun, mga kapatid. No? Grab the opportunity, no? Behold, I am doing new things. So may gagawin kasi ang Diyos. No, kailangan mong i-grab yan. No? Chance na yun, mga kapatid.
So parang ang sample nito, nung 2023, parang hindi ka nagtagumpay doon sa mga exam mo. Or maybe meron ka nakaligtaan o what. Then, habang nabubuhay tayo, may pagkakataon tayo mga kapatid, may chance tayo. Tama ba ako? Huwag kang matitigilan sa sarili mo na wala nang pag-asa. Kung wala nang pag-asa, malaki pag-asa sa Manila. Diba? May pag-asa doon, laki doon. Wala ko, hindi nyo nakuha Sorry po. Promise. Okay, so, yun ibig ko sabihin doon, no? Chance, no? May mga gagawin ng Diyos na maganda sa buhay natin, i-grab natin yan. Kasi, opportunity nga, mga kapatid. Okay? Then, ano yung mga promise ni Lord? Okay, God's promise of newness, okay? Isaiah, of course, Isaiah 43 verse 19, behold, I am doing a new thing. Then Revelation chapter 21 verse 5, kino-quote ko lang po yung mga yung mga keyword lang po. I am making everything new. Then Lamentation chapter 3 verse 23, they are new every morning. Okay, may kanta nga nun. They are new every morning. New every morning. Sabayan niyo po ako. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Yun. Apakaganda pala. Buti na lang sa timing ako. Buti na sa ako, no? Kasi pagkakataon, pangit. Okay. Paggising sa umaga, no? Bagong buhay, bagong experience. Yan ang chance natin. Every morning, no? There's a new. May gagawin ng Diyos na bago. Chance yan. Chance natin na kapag meron tayong mga taong hindi pa nakakausap, or maybe nakagalitan natin na hindi na settle down, or what? Dahil puntahan natin, kausapin natin, chance natin makipag-usap sa kanya. Kapatid, sorry. May nasabi pala ako hindi maganda sa'yo. Patawarin mo na ako. Alam mo, ano masasabi ng tao na yon? Palagay mo magagalit pa sa sayo? Palagay ko, hindi na Unless kung utang yan. Kailangan mo bayaran. Tama, di ba? Bayaran mo kasi utang yun Pambira. Inutangan ka na, tapos parang ikaw pa yung galit. Hinisingil ka lang ikaw pa yung galit, di ba? Mga ganon. So wag ganon. Wag na ganon mga kapatid. Para bang ikaw pa nahihiya pagka sinisingil ka na ikaw pa nahihiya. Kapatid, baka pwede namang bayaran mo na yung utang mo. $2 lang naman. Hindi pa binabayar, $2 lang naman. Okay, so ibig sabihin, ikaw pa yung nahihiya. So dapat palitan na natin yun, no? Huwag na ganon. So, pag may pagkakataon, no, try mong i-settle down na yun. Bayaran mo na kasi pag hindi, magiging tali tayo sa kautangan. Amen? Okay, the next is expect new things. Ayan, mag-expect tayo ng bago, no? Mag-expect tayo, mag-expect tayo ng talagang may gagawin ng Diyos. Amen? Na talagang may pagbabagong gagawin ng Diyos, no? Okay? Dahil ganun yung pangako ng Diyos, yun ang sinasabi ng Panginoon No? Expect tayo ng mga new things na mga gagawin ng Diyos. Identify areas in your life where God is bringing about newness. Okay. Tingnan natin sa buhay natin, o tingnan natin sa area ng buhay natin, ano yung mga bagay na yun na kulang tayo? Ano yung mga bagay na yun na dapat nating baguhin? Ano yung mga areas na yon na kung saan ang Diyos makapag-penetrate sa atin? Kasi pag hindi, mahihirapan talaga tayong umusad, mga kapatid. Mahihirapan tayong umusad. Kasi nga, palot pa tayo ng mga nakaraan natin, mga kapatid. So, yun, no? Then, the third one na po tayo. Okay, mabilis lang po tayo, mga kapatid. Change Springport recognizes. No, ma-excite lang tayo sa mga pagbabago na gagawin ng Diyos. Amen? So, recognize natin yung mga new things na gagawin ng Panginoon. No, dapat makita natin yung mga bagay na yon. Parang sa ganun, ay talagang maramdaman natin na gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. Amen? To believe that God is able. Na maniwala tayo, mga kapatid, na may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kasi pag hindi tayo naniwala, ay talagang walang mangyayari talaga sa ating buhay. Walang mababago.
walang mapapalitan sa ating mga buhay. Maniwala na ang Diyos ay may gagawing daan para sa mga imposibleng bagay sa ating buhay. No? Isaiah 43 verse 19, makababasa niya. No? Gumagawa ang Diyos ng daan para sa buhay natin. Sa mga bagay na hirap, tayo, walang imposible sa Panginoon. Amen po ba? Kaya niyang baguhin anumang bagay na mahirap sa atin sapagkat ang Diyos ay makapangyarihang Diyos. Sabihin mo sa kapatid mo, makapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Amen? Totoo. Totoo yun, mga kapatid. Kaya dapat wag tayong mag-atubili na kumapit at manampalataya sa Panginoon Diyos. Even nasa lugar ka ng disyerto o what, no? Gagawa ng daan ng Diyos. Of course, alam natin, ang disyerto ay napakapanganib na lugar. Napaka masalimot. Ay, ini-imagine ko pa nga lang, ano kaya kung nandun ako sa disyerto, no? Pambira, masasalubong mo, scorpion, lalaki. Mga snake na makamandag. Mga leo, ewan ko, may leon. Di ba, nakakatakot. May biglang buhangin na biglang ikot na gano'n. Malulubog ka. So maraming panganib, pero ang Diyos, walang imposible. No? Kaya niyang magbigay ng daan. Kaya kang patawirin doon, mga kapatid. Even si Moises, di ba? Diba, sabi niya doon, no? Nahati nga yung daan. Yung gumawa ng daan si God para sa makadaan ng mga Israelites, no? Para sa pagbabago na nilalaan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pero kahit na matigas ang ulo ng mga Israelites, ginagawa ng Diyos ng paraan yun, mga kapatid. Kasi nga, mahal ng Diyos yun. How about tayo na nananampalataya na talagang nang kumakapit tayo sa biyaya at grasya ng ating Panginoon. So, talagang tutulungan tayo ng Panginoon Diyos. Ang tanong dyan, meron ba tayong mga difficult situations sa buhay nyo na parang imposibleng mag-transform into something new? Meron ba yun? Meron bang mga ganun? Meron bang mga difficult situation na sa buhay natin na parang imposibleng mag-transform into something new? Okay? Parang feeling ko, no? Dapat, maintindihan natin na ang Lord ay the God of all mankind. Is anything too hard for me? Is anything too hard for me? Pambira. Patanong pala yun, no? Is anything too hard for me? Yan. Wala namang mahirap sa Diyos, mga kapatid. Tama. So wala dapat tayong alalahanin sa mga bagay sa buhay natin na nahihirapan tayo sapagkat ang Diyos ang siya magpo-provide ng mga bagay na yun. Amen? Siya ang magpo-provide, mga kapatid. Maniwala lang tayo, magtiwala lang tayo sa Kanya. Kasi ang Panginoon Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Jeremiah 32 verse 27. Okay? So sometimes ang mga tao kasi, mga kapatid, ay kapag nagtiwala lang tayo sa tao, minsan talagang laglag . Hindi natutupad yung mga bagay. Kasi ang tao, sinungaling . Tama ba ako? Sinungaling ba tao? Tama di ba? Minsan ginagawa talaga yun. Ang tao, pag pabago-bago ng isip, tama ba ako? Minsan, nagsalita ngayon, bukas hindi na pala yun ang sinasabi niya. Mali, iba na pala yun. Tapos hindi tumutupad ng usapan. Tama ba ako? Ganun tao. Numbers 23 verse 19. God is not human, that He should lie. Not a human being, that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Hindi ganun ang Panginoon, mga kapatid. Lahat na nabanggit ko na po na yun sa Panginoon ay hindi po ganun. Ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, praise God. Puri ka, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you, Father. Thank you. Then the last is acknowledge and recognize the change. Ito, medyo magbubulay tayo ng konti, no? Acknowledge and recognize the change. Pagtanggap ng mga bago o i-recognize natin na may pagbabagong gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Tanggapin natin yun. Okay? So meron ako example dito . Minsan, alam niyo po yung mindset natin, dapat mabago minsan . Tama ba ako? Minsan yung mindset natin ganito . Gusto mo mag-put up ng business. Tama, di ba? May mga business niya, kaway-kaway naman. Okay, gusto mo mag-put up ng business. Ang problema, ang daming negative sa mukha mo, sa isip mo.
puta pa ko ng business. Marami naman ko kompetensya dyan eh. Paano kaya yun? Tapos, parang hindi yata lalago tong business ko. Parang, tsaka wala atang mag-aasikaso. Tsaka, paano kung ang dami mong negative side, no? Huwag ka na mag-business. Ba't mag-business ka pa? Wala, negative pala isip mo. Huwag ka na mag-business. Tama, di ba? Huwag ka na mag-business. Kasi yung mindset mo ay hindi siya positive. Dapat positive thinking ka tayo, mga kapatid. Pag nag-business ka, kung meron man sa kabila may mga ganyan, try your best. And of course, no, pag nagbi-business ka, mga business-minded dyan, no, mga nagbi-business dyan, of course, passion mo. Tama, di ba? Dapat alam mo. Kasi pag nag-business na, hindi mo alam, tapos ang ating business. Bankrupt. Di ba? Wala nang bibili, wala nang kakain, wala na lahat. Finish. Tama naman eh. Kasi nga, yung mindset mo, kurta pa ng mga bagay na negative. So, sabi, no, ulitin ko lang, yung pagbabago dapat, tuloy-tuloy yan. Tapos, ang ibig ko sabihin doon, yung mindset mo, yung change, dapat may mabago sa buhay natin. Amen? Nang sa ganun ay gumalaw ang Diyos, mag-penetrate ang Diyos sa buhay natin, nang sa ganun magtagumpay tayo sa hinaharap. Amen? Amen po? Then, eto na po, no, conclusion na po tayo, mga kapatid. Napakabilis lang po. Choice. Okay, you must make a choice to forget the past and move on. Tama no? Piliin mo na kalimutan ang nakaraan. Piliin mo, mga kapatid, choice. Kung minsan ng mga tao, nagkakamali yan eh. Talagang tipong nalalaglag. Kasi nga, dahil pinipili nila yung mga bagay na hindi naman talaga dapat. Sa pag-aaral, sabi ng magulang mo, sana kung pinagtapos ako ng magulang ko, sana nakapagtrabaho ng maayos. No, actually, choice nating mag-aral lang mabuti. Ibig sabihin, gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng bagay na makapag-aaral ka. Tama, di ba? So, piliin mo na ikaw ay makalimot sa mga nakaraan mo nang sa ganun ay magampanan mo yung tama itong mga hinaharap mo. Amen? Then take the chance of a new beginning God is giving you. No? Every day, binibigyan tayo ng new chances ng Lord. No? Huwag nating hayaan, huwag natin sayangin yun. Yung pagkakataon, yung mga pribilehiyo na ginagawa ang Diyos, dapat i-grab natin yan, mga kapatid. Kasi may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Pagkakataon na natin na gawin itong mga bagay ito, may nag-failure man tayo sa mga nauna, then ito yung pagkakataon, ito yung chance na gawin natin muli at ma-perfect natin yun, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Then the last is change. And see your life change. Of course, makikita natin ang sarili natin, may pagbabago talaga dahil pinili mo na magbago ka, ma-change yung mga bagay, yung mindset mo, nabago yun dahil gusto mo, pinili mo. Choice mo yun. Diba? Amen po ba? Changes and new things are coming. Be excited. Pag-pray tayo. Panginoon, maraming salamat to Diyos sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na mahabahagi ang mga salita mo, O Diyos, O God. Lord, dalangin po namin na ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, hindi lamang tumimo sa aming mga puso, kundi ito ay maisapamuhay namin, Lord God. Lord, ay piliin namin, O Diyos, ang mga bagong bagay na ibinibigay mo sa amin, O Diyos. Kalimutan namin yung mga bagay ng mga nakaraan sa buhay namin, Lord God. Ikaw ay pumasok sa aming buhay, Lord God, nang sa ganun ay kami ay magpatuloy sa mga magagandang bagay sapagat meron kang hinahandang pagbabago sa aming mga buhay, Lord God. Maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na maibahagi ang iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin na ito po ay tumimo sa aming mga puso lahat, Panginoon God. At Panginoon, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, ang karangalan o Diyos, at tinataas po namin ang iyong pangalan o Diyos God sa pangalan mo, Jesus. Amen.